What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, The Wixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Honda motorcycle. So marami kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. So ito po yung Honda Beat 110. Meron tayo ditong premium at standard. Ayan o. Alamin natin yung updated price at bigyan natin ng walk around review. Bakit ito pa rin yung kukunin yung motor? Grabe kasi yung tipid nito sa gasolina. Dahil napakamahal ng gasolina ngayon. So itong motor na to, ito yung isa sa marirecommend ko sa inyo. Isa po ito sa pinakamatipid sa gasolina. Honda Beat 110. Sa lahat ng scooter na motor, isa po ito sa pinakamatipid sa gasolina. Ito nga pala yung standard natin at ito yung premium. Mapapansin nyo sa standard natin, may mga decals po siya dito. Ayan o. Iba yung mga decals niya. Tapos yung combination ng kanyang kulay, meron siyang glossy red and then glossy black naman doon. At dito naman sa premium natin, gabi, ganda talaga. Ito naman po yung pearl white. Napakaangas ng pormahan niya. Malinis tingnan talaga, basta ganitong kulay. Ang decals naman nito, ito lang. Beat, tapos Honda dito. Combi brake naman dito. At naka 3D emblem na po yung Beat niya dito. Ayan o, napakaganda. Kulay gold. Yan po. Tapos yung mugs naman po nito, kulay gold na rin. Yan lang naman yung pinagkaiba nila dito sa ano natin, standard. Ito yung standard natin. Cash price po nila dito ay 75,000. Dito pa rin yan sa DES, The Wixam Incorporated. 75,000 yung cash price nila. Down payment, 5,000 pesos. 12 months, 1 year ay 7,460. Sa 18 months, 5,460. Sa 2 years, 24 months, 4,460. Sa 30 months, 3,860. Sa 3 years, 36 months ay 3,460. Rebate pa naman yan ng 200 pesos. Dito naman tayo sa premium. Ito yung gusto ko na kulay talaga. Kung hindi white, ito naman yung matte black. Ayan. Cash price ay 77,500 pesos. So yan po yung cash price nila dito. Then down payment naman, kung kukuha po kayo ng hulugan, yan, down payment 5,000 pesos lang din. Sa 1 year na installment, 12 months ay 7,712. Sa 18 months, 5,643. Sa 24 months, 2 years ay 4,608. Sa 30 months, 3,987. Sa 36 months, 3 years ay 3,573. Rebate pa naman yan ng 200 pesos. Kung maaga po tayo magbayad. Yan, magle-less pa yan ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad mga idol. Mga freebies naman, free helmet, jersey, TPL insurance, gasoline, yan o, may ano na po siya, LTO registration, 3 years. So, yung down payment yung mga idol na 5,000 pesos, malinis na po yan. Yan o. Down payment, 5,000 pesos, malinis na po yan mga idol. Kasi free naman po yung 3 years LTO registration nila dito. So, yun yung sa premium natin, ito yung sa standard. 77,500 yung cash price nila dito. Pero alam ko may discount pa yan dito pag nabili nyo siya ng cash. So, yun lang naman po yung pinagkaiba nila sa design ng kanyang decals, kulay. Ayan o. Yung sa premium natin talagang elegant, malinis tingnan. So dito naman tayo sa pormahan niya mga idol. So ito yung pinaka-head niya, matulis dito banda. Then meron sa ditong glossy black. Maganda rin yung pagkaka-design. Dito naman yung Honda na sticker. Dito napakasimple lang ng pagkaka-design niya. Pero ito maganda talaga yung pormahan niya mga idol. Sa mga ilaw naman niya dito sa harapan. So ito po yung signal light niya. Medyo may kalakihan yung ano niya, lens ng signal light. Ayan o. Tapos naka bulb type pa rin po yan. Ayan o, bulb type. Then ito naman po yung pinaka-headlight niya. High beam, low beam. Then maganda po dito naka-LED na. LED na po yan mga idol. Yung design niya dito, para may pangil sa dito. Ayan o, napakaganda. So ito yung pormahan niya pag nakaharap. Si Honda Beat 110. Compact talaga yung pormahan niya. Maganda talaga to sa mga singit-singit sa traffic. Ayan o, itong Honda Beat natin. Tapos ito naman po yung front fender niya. Mapapansin nyo mga idol, yung design. Ayan o, pantay siya dito. Pag ganun po siya. Then malapad din siya mga idol. Front suspension naman, medyo may kaliitan. Pero sakto lang yan sa 110cc natin na motor. Ito yung maganda dito. Kahit maliit yung makina niya, malaki naman yung size ng kanyang mugs. Tapos itong gulong. Kasi naka 14 inches po ito.
Maganda pa dito, yung tire niya. Naka-tubeless na po ito, then naka-street tire. Size naman po nito, 80 by 90. 14 inches yung laki naman nitong ano niya, mags. Pagdating naman po sa braking system nito sa harapan, maganda po dito kasi naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. So ito naman po yung disc plate niya. Yan o, simple lang pero maganda talaga pag naka-hydraulic disc brake yung harapan. Isa pang kagandahan dito sa brake niya kasi naka-combi brake po ito. So pag nag-brake ka sa likuran, sumasabay po yung sa harapan. Yan po yung maganda sa mga motor na naka-combi brake kasi napaka-smooth niyan i-brake. Kapag biglang tawid ng aso, bigla mong napihit yung brake sa likod, sumasabay po yung sa harapan, napaka-smooth po niyan. So dito naman tayo sa tail light at brake light niya. So ito yung mapapansin nyo pag naka-side view siya. Matulis din po yung design niya, then maangas. Ayan o. So napaka-simple lang ng design niya. So dito naman yung signal light natin sa likuran. Maganda kasi hindi nakalawit dito. So okay na okay to, lalo na sa mga sa mga traffic, singit-singit tayo. Walang masasabit talaga. Okay na okay yung pormahan niya. Then naka-halogen bulb pa rin po yan. Hindi pa po sa ginawang LED. Itong tail light at brake light niya. Tapos yung signal light, naka-bulb type pa rin po yan. Design naman niya dito, ayan o, saktong-sakto lang yung design niya. Maganda rin. Malapad siya dito mga idol o. Lagayan natin ng plate. Then may sa dito, plate light. Yan o. Then reflectorized naman dito na red. Yung grab bar niya dito mga idol, rubberized siya na plastic. Maganda siya mga idol o. Maganda hawakan. Pagdating naman sa upuan, medyo manipis lang yung upuan niya. Pero maganda kasi malambot. Maganda rin yung niya, yung cover niya. Ito naman yung design ng kanyang muffler. Yan o. May heat guard po sa dito na plastic. Then ito naman po yung pinaka-muffler niya. Wala po siyang mga silencer dito. Ayan. Cooling system naman po nito, naka-air cooled po ito. So yan po yung design ng kanyang cooling system. 90 by 90 and then 14 inches naman po yung size ng kanyang gulong dito sa likuran. Maganda po dito kasi malaki. Naka-tubeless and then naka-street tire. Okay na okay po yung forma niya. Maganda kasi naka-tubeless. Tapos bilogin pa talaga. Suspension naman po nito sa likuran. Naka-single shock lang po ito. Pero okay na okay pa rin kasi matibay naman mga idol. Yan, wala tayong problema dyan. Ito yung airbox natin, CVT. So pagdating sa makina nito, 110cc, naka 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at ang cooling system po nito ay air-cooled. Siyempre pag nalubat yung battery nyo mga idol, maganda po dito kasi may kickstart assist po siya. Ayan o. Kickstart assist natin mga idol. Napaka-importante niyan. Dito naman po tayo sa handlebar niya. Dito sa left side, dito po yung brake niya sa likod. And then naka-combi brake po ito. Sumasabay po yung sa harapan pag nag-brake ka po dito sa likod. Then, isa pa dyan, napakaganda kasi may parking assist po siya. Napaka-useful po nito pag nagpa-park po tayo sa pa-downhill na kalsada or sa uphill. So, hindi basta-basta didiretso yung motor mo pag naka-park ka. Ganda pag may parking assist ka. Ano, park assist. So, ito po yun mga idol. Lalo na sa mga automatic motorcycle, hindi katulad sa manual kasi na hindi yun basta-basta dumidiretso talaga. Kaya nilagyan dito ni Honda, parking assist. Okay na okay yan mga idol. Ito naman po yung high beam, low beam, horn, turn signal light, then sa right side, electric start lang po nandito. Then meron pa po siyang kickstart assist. Yan kickstart assist po yan. So ito naman po yung instrument panel gauge. Meron po siyang digital, analog. Ito naman yung mga indicator natin, mga neutral indicator, high beam, low beam indicator. Simple lang yung design niya dito pero napakaangas. Yan. Sa ignition naman po nito, siyempre naka-disusi pa rin po ito. Wala pa po tayong naglabas na naka-remote. Unlike kay Honda Click 125. Ayan o. Nakadisusi pa rin po yan. Dito naman po tayo nagbubukas ng ating upuan para makapagpagas at mabuksan yung underseat compartment. Pindutin lang natin yan. Yun o. Wow. So ito po yung underseat compartment niya. So ito yung box ng kanyang side mirror. Kasyang-kasya mga idol o. Malapad din siya mga idol o. Isang dangkal pagpahaba. Yan o. So ito naman po yung gas tank niya. Maganda mayroon pa siyang drainage dito.
pag nasobra yung gasolina. Then dito may malalagyan tayo ng basahan pa, oh. Maluwag pa dito banda mga idol. So yan po yung sa Honda Beat natin. Dito naman po yung ano niya, storage. At meron pa po siya dito. Ayan, oh. So dito tayo pwedeng mag-charge ng cellphone. So meron po siya ditong power socket. Ayan, oh. Ito naman po yung integrated hook niya. Ito yung storage niya dito. Malalagyan natin ng mga barya-barya, basahan. At sa pagdating naman sa legroom, ito yung maganda dito. Malapad siya. Mas malapad pa nga to sa Honda Click. Ayan, oh. Dito naman yung footboard. Maganda rin, malapad. Dito naman nakalagay yung battery natin mga idol. Bukan natin sakyan mga idol. Ayan, oh. So ito talaga, lapat na lapat talaga dito yung paa mo. Ayan, oh. Basta dito sa Honda Beat, maganda. Maganda talaga yung handling niya. Madali lang i-maneuver. So ito yung makikita natin pag nasakyan na natin itong Honda Beat natin. Ayan, oh. Tapos hindi sasabit yung tuhod mo mga idol. So height ko nga pala is 5'6". Ayan, oh. Maluwag siya dito. Unlike sa Honda Click na version 3. Pero yung version 4, maganda na yung version 4. Hindi na rin masikip. So yun mga idol, kuha na po kayo ng motor na to. Honda Beat 110. Tested and proven na rin po yung tibay at lakas nito. So yun, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin ng motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.